Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 15 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang patuloy na nagsasanay si Arthur sa teknik na itinuro sa kanya ni Sylvia, itinodo niya ang kanyang pagsisikap upang mapagsabay ang pakikipaglaban at ang maayos na daloy ng mana sa kanyang katawan. Mahirap ito, kinailangan niyang kontrolin ang kanyang mga kilos at enerhiya ng sabay, ngunit sa wakas, matapos ang maraming pagsubok, nagtagumpay siya. Sa sobrang tuwa, agad siyang tumingin kay Sylvia upang ibahagi ang kanyang nagawa, ngunit biglang bumagsak ito sa lupa, walang malay, kinabahan si Arthur at dali-daling lumapit sa kanya. Nang makita niya ang dugo na patuloy na dumadaloy mula sa kanyang sugat, napuno siya ng matinding takot. Mabilis niyang iniangat ang katawan ni Sylvia, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakita niyang lalong lumalala ang sugat sa kanyang dibdib. Sylvia, sandali lang, anya desperado. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang lumalala ang sugat nito hanggang sa napansin niya ang portal. Malapit na matapos na ito. Biglang dumating ang isang matinding pagkaunawa. Kaya pala, ang sugat ni Sylvia ay lumalala dahil ginagamit niya ang kanyang natitirang lakas upang buuin ang portal. Ibinubuwis niya ang sarili upang makauwi si Arthur, nanginginig siyang lumuhod sa tabi niya, kasabay ng pagsikip ng kanyang dibdib sa matinding lungkot. Mabilis niyang naalala ang masasayang sandali nilang magkasama, ang kanyang mga halakhak, ang mga aral na itinuro ni Sylvia, at ang kapanatagang nadama niya sa piling nito. At ngayon, naglalaho ang lahat. Muling bumaha ang kanyang mga luha, at sa unang pagkakataon, umiyak siya tulad ng isang batang walang magawa. Paano mo masasabing ayos lang ito? Humihikbing tanong niya. Mamamatay ka para sa akin, umiti si Sylvia, kahit hirap na siya. Art, huminahon ka na ba ng kaunti? Tanong niya sa mahinang tinig. Hindi, sigaw ni Arthur, hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Kaunting oras na lang ang natitira sa atin, sagot ni Sylvia. Ayokong masayang ito sa paninisi mo sa iyong sarili. Paano ko hindi masisisi ang sarili ko? Patuloy na lumuluha si Arthur. Isinusugal mo ang buhay mo para lang makauwi ako sa pamilya ko, malungkot nang umiti si Sylvia. Sa totoo lang, tinutulungan mo akong makaalis ng mas mabilis mula sa nakapandidiring kuweba na ito. Tahimik lang si Arthur, hindi alam ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimulang magbitak ang katawan ni Sylvia, unti-unting lumilitaw ang kanyang tunay na anyo. Sa harapan niya ngayon ay nakatayo ang isang kahanga-hangang dragon. Isang napakagandang nilalang na may makinang na perlas puting mga kaliskis, malalim na lilang mga mata, at gintong mga rune na nakaukit sa kanyang lieg, katawan, at buntot. Ang kanyang malalapad na pakpak ay busilak na puti at may mga balahibong nagliliwanag. Napalunok si Arthur. Sylvia, ikaw ay isang dragon? Sagot nito ng may bahagyang aliw. Sa tingin ko, iyon nga ang tawag sa akin ng inyong lahi. Ngunit agad na naging seryoso ang kanyang tono. Ngunit wala tayong panahon para sa mahabang usapan. Ngayon na lumitaw na ang aking tunay na anyo, tiyak na paparating na sila. Sino sila? Tanong ni Arthur, kinakabahan. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang portal, tanda na handa na ito. Lumapit si Sylvia kay Arthur, at binigyan ng isang makinang na itlog na may bahagharing kulay. Makinig kang mabuti, Art, may mga bagay akong kailangang ipagkatiwala sa iyo bago tayo maghiwalay. Inabot niya ang itlog, at nang hawakan ito ni Arthur. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito mabigat, ngunit parang pasan niya ang buong mundo. Inabot rin ni Sylvia ang isa sa kanyang mga balahibo. Balutin mo ito ng pakpak ko upang maitago ang kanyang aura, sunod-sunod ang tanong ni Arthur. Sylvia, ano ito? Wala na tayong oras para ipaliwanag, sagot niya ng mariin. At isa pa. Pakiusap, pagtiisan mo ako sa isang bagay pa. Inyuko ni Sylvia ang kanyang ulo at dahan-dahang idinikit ito sa kanya. Isang matinding enerhiya ang bumalot kay Arthur, kasabay ng paglitaw ng isang nagliliwanag na marka sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay biglang kumislap ng matingkad na lilang liwanag, nag-aalala siyang tumingin kay Sylvia. Ang iyong mga mata. Sylvia, ayos ka lang ba? Bahagya siyang umiti. Bubuksan ko na ang portal.
Hindi ko nagawang direktang iugnay ito sa iyong tahanan, ngunit dadalhin ka nito malapit sa mga tao, ganun lang. Iiwan na lang kita dito, biglang yumanig ang kuweba, nagkaroon ng malalalim na bitak sa kisame. Ngunit bago siya matamaan ng anumang bumabagsak na bato, tinakpan siya ni Sylvia ng kanyang pakpak. Mula sa anino, lumitaw ang isang bagong nilalang, isang dragon na may anyong tao tulad ng anyo ni Sylvia noon. Lady Sylvia, malamig nitong sabi. Itigil mo na ang iyong katigasan at ibigay mo na. Sumuko ka na. At baka pagalingin pa niya ang iyong sugat, nanlaki ang mata ni Arthur. Sino siya? Ngumiti si Sylvia ng may lungkot. May isang bagay akong gustong aminin sa iyo, Arthur. Ang totoo. Sinadya kong pahabain ang pagbuo ng portal. Dahil gusto ko pang makasama ka ng mas matagal, napanganga si Arthur, hindi makapagsalita, nagpatuloy si Sylvia, bahagyang nanginginig ang tinig. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ako. Ngunit, maaari mo ba akong tawaging Lola, kahit isang beses lang, tumulo muli ang luha ni Arthur. Hinawakan niya ang kanyang pakpak, mahigpit na kumapit. Hindi. Huwag kang umalis. Pwede tayong lumayo, Sylvia. May nagawa ka, kaya frozen ang lahat. Pwede pa tayong makaligtas, malungkot na ngumiti si Sylvia. Alam mong hindi ko magagawa iyon, muli siyang itinulak ni Sylvia papunta sa portal gamit ang kanyang pakpak, huwag. Sylvia, sigaw ni Arthur, pilit na inaabot siya, at bago tuluyang magsara ang portal, sa gitna ng kanyang paghikbi, buong lakas niyang tinawag, Lola, sa huling pagkakataon, ngumiti si Sylvia, at may butil ng luha sa kanyang mata. Salamat. Aking mahal na apo, at sa isang iglap, nawala na si Arthur, at isinara ng portal ang kanilang tadhana ng tuluyan, at diyan nagtatapos ang chapter 15 ng The Beginning After the End. Patuloy lamang po sa pagsubaybay at maraming salamat.